Ako si Maria at ito ang aking kwento. Isang buong araw silang nagpahinga at hindi agad lumabas ng kanya-kanyang kwarto para pahupain ang awkwardness na meron kay Dark at sa ina nito. Inalam din nila ang mga kailangang alamin tungkol sa isla dahil malaki yun. Kung talagang lilibutin, aabutin sila ng ilang linggo o posibleng buwan pa nga. Doon nila Ira nalaman na nagkaroon na ng sariling pamilya ang ilan sa mga taong naroroon at may maliit na komunidad ang mga taong naroroon. May small hospital doon, school at may prison din. May market din yun kung yun ang hahanapin. Every month daw may rasyon si Darius na ipinapadala sa isla at kapalit doon ay mga pananim at nahuling lamang dagat mula sa mga mamamayan ng isla. Payak ang pamumuhay ng mga taong naroon, pero kung dumaan ka sa kamay ng RLS at naghirap, alam ni Ira na paraiso na yon para sa mga taong yon. Humanga tuloy si Ira kay Darius dahil hindi man lang ito ipagmalaki. Kitang-kita naman na maayos ang pamamalakad nito sa isla. Kung di lang makasaranang organisasyon ang RLS, malamang magiging mabuting pinuno si Darius. Dahil kailangan nila ng clue tungkol sa half-brother ni Darius, inisa-isa na ni Darius ang lahat ng tauhan nito na imbestigahan at sinunod nila ang kulungan dahil baka may clue roon na maaaring makapagturo kung talagang may komunikasyon ba si Hector sa RLS. At habang ginagawa ni Darius, si Ira at Dark naman, kahit ayaw pakihirapan ni Dark ang ina dahil misyon ang kailangan unahin, sinantabi nito ang personal na issue. Kinausap nila si Agent Tera at nagpa-unlock naman ito. This island is the safe haven for the victims of Realeza and La Sombra. Marami ditong nakakaranas ng dahas sa kamay ng mga miyembro ng RLS. Maging ang ina ni Darius hindi nakaligtas kahit pa asawa siya ng leader ng RLS. She was physically and sexually abused not just by her husband but also other members of the RLS. Hinding-hindi ko malilimot ang tagpo na nasaksihan ko nang minamaltrato ang ina ni Darius ngunit panay lang ang hingi ng tawad ng babae dahil sa tingin niya nagkamali siya at hindi napagsilbihan ng maayos ang Don. I was there when the people around her sexually tortured her. That made her broken and bruised. But instead of getting mad, she's sorry for not being good enough. Hindi lang siya ang ganon, maging ang ina ni Hector, ang half-brother ni Darius, ganon din ang sinapit sa mga kamay ng ama nila. Hector is the result of their father's sexual assault words towards his maid, and even when he married Darius' mother, he did not stop torturing that maid. Hindi na idinitali pa ni Agent Tera ang mga iyon, ngunit para kay Ira na minsan nang naranasan ng ganong sitwasyon, kung di lang siya niligtas ni Dark at Soren sa mga ganong pangyayari, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Kung siya ay nakaramdam ng trauma sa takot ng mga panahong iyon, paano pa kaya ang mga tulad ng biktima ng RLS? Mga biktimang hindi man lang naligtas kaagad mula sa mga kamay nila. Walang kinikilalang tao ang mga yon. Kahit na mismong asawa o anak nila, inaabuso nila. Si Hector, hindi ba't ganon ang pinagdaanan ng ina niya sa tatay nila ni Darius? Bakit parang lumalabas ngayon na kambi siya sa kanila? Di mapigilang magtanong ni Ira. Umiling si Agent Tera. May lihim din na galit si Hector sa ama nila, pero magkaiba naman ang paraan ng ginawa niya. Kinuha nito ang tiwala ng ama niya at naging utusan nito, pero naghihintay lang ng tamang oras si Hector kung kailan niya makikitil ang buhay ng ama. Pero habang ginagawa niya ang mga utos ng ama, unti-unti na rin siya na nagagaya sa ama na kinakatakot ni Darius. Dumagdag pa na dahil magkapatid sila, kailangan nilang mag-agawan sa pamamahala ng RLS. Oras na bigyan sila ng pagkakataon ng ama nila na maglaban para sa trono kung sinong mananalo ay siyang uupo bilang leader ng RLS at ang natalo papatayin. What? That's fucked up, nasabi ni Dark sa narinig. Napatango naman sa Agent Tera. I know, that is how crazy the leader of RLS is. Kaya hindi mangyari yon. Walang nagawa si Darius kung hindi ang palabasin na pinagtangkaan siyang patayin ni Hector.
Bagay na hindi naman tinanggap ng ama nila dahil wala pa ito na go signal na maglaban ng dalawa. Maybe he felt that they were questioning his capacity, that he ordered his people to kill Hector to set an example that even if Hector is his son, those who dare to ignore his power will suffer the consequences. Doon naman ginawa ni Darius ang plano na palabasing namatay si Hector at dito niya ipinadala ang kapatid. Narito si Ira, ibig sabihin, hindi talaga masama si Hector pero ang pamamaraan niya ay mali at maaaring mapahamak siya kaya ganon ang ginawa ni Darius. Pero bakit nasabi ni Darius na baka nakikipagtulungan siya ngayon sa RLS? Bubuntong hininga ang babae. Dahil sa tingin ni Hector ay tinraidor siya ni Darius para lang makuha ang posisyon bilang leader ng RLS. And before they parted ways, Hector made an oath that he will make Darius pay the price for deceiving him. Sinabi rin mismo ni Hector na kung kailangan na makipagkampihan ng RLS ay gagawin niya basta makaganti kay Darius. Ira blinked her eyes when she heard that. Sa tingin niyo, magagawa ba yun ng kapatid ni Darius? Matagal bago nakapagsalita si Agent Terra. Hindi ko alam, pero umaasa ko na hindi ganon ang ginawa niya dahil tinuring ko na silang mga anak noong palakihin ko sila. Dark snorted when he heard that and Agent Terra suddenly looked at his direction. Huli na nung ma-realize nito na sinabi nitong inalagaan ng dalawang magkapatid, ngunit kay Dark na anak nito hindi man lang magawa. Napangiwi si Agent Terra at gusto sana nitong humingi ng tawad nung dumating si Darius na humahangos. Someone informed me that Hector is already in the Philippines and he's working with the RLS. Napatayo sila Dark sa kinaupuan at si Ira biglang bumigat ang loob sa narinig. Nakatitig si Alexia sa mga koi fish na lumalangoy sa man-made pond sa loob ng garden. Pinanood niya iyon habang malaya silang lumalangoy sa tubig pero kahit malaya sila, limitado pa rin ang ginagalawan nila dahil galawan lang naman ng tao ang lugar kung saan sila nakatira. Tulad ng mga koi fish, malaya silang kumilos sa lugar na ito, ngunit limitado ang kalayaan niya, may hangganan. Hindi siya maaaring lumabas dahil magagalit sa kanya si Hector. Sinabi nito na gusto lang siyang protektahan dahil maraming tao ang maaaring manakit sa kanya. Pero dahil din doon, hindi maramdaman ni Alexia na malaya siya talaga. Nilibot ng tingin ni Alexia ang buong lugar at halos siya lang ang tao sa malaking mansyon at malaking garden. May mga tauhan man tago ang presensya nila. Ni hindi pa nakita ni Alexia ang mga naglilingkod kay Hector dahil ayaw ni Hector ng taong makakasalubong nito. Tuloy, walang makausap si Alexia kundi ang mga koi fish na hindi naman siya sasagutin sa mga katanungan na meron sa utak niya. Who am I? Ako ba talaga ang taong kinukwento niya sa akin? But I don't remember anything. Bulong niya sa kawalan. She woke up here without a clear memory of her past. Para siyang blankong canvas na hindi pa nagagamit. Puro puti lang. Walang makapagsabi kung ano ba talaga ang dating siya. Kapag naman pinipilit niyang alalahanin ang nakaraan, sumasakit ang ulo niya at sa sobrang kirot nga nun, nawawalan pa siya ng malay. Dahil doon, kaya tumigil siya sa pag-alala ng nakaraan. Kung masasaktan lang siya, bakit niya ipipilit, hindi ba? Maybe it's not a good one so she needs to forget about it. Ayon sa doktor na nakausap nila ni Hector, may retrograde amnesia raw siya dahil sa pagkakabagok ng ulo niya. Sa panong paraan kung paano nabagok ang ulo niya, wala siyang ideya. Basta ang sabi ni Hector, muntik na nang ikamatay ang aksidenteng yon, kaya iniingatan lamang siya nito. Mabuti raw at alaala lang ang nawala sa kanya, hindi ang kanyang buhay. Gusto niya alalahanin ang nakaraan pero ayaw niyang masaktan kaya kontento na siya sa buhay ngayon. Pero kung siya ay ganon, iba si Hector. Galit ito kapag sinasabi niya na gusto na lang niyang mamuhay ng tahimik. For him, they must seek revenge for the people who hurt them, that they have to make those people pay for what they did to them. Pinaiintindi sa kanya ni Hector na hindi siya dapat nagtatago, na dapat masaya siya kasama ng asawa niya. Pero para kay Alexia, wala siyang nararamdaman para sa asawang sinasabi nito. Hindi tumitibok ng malakas ang puso niya kapag pinagmamasdan ang larawan ng Dark Wayne Oxford na yon. She does not want to voice it out but she is skeptical about that piece of news. Asawa niya raw yon?
Hindi siya naniniwala. Hindi nga niya maisip na asawa niya ang Dark na iyon dahil pakiramdam niya. Hindi naman talaga nangyari yon. Oo't wala siyang alaala ng nakaraan pero hindi rin naman siya bobo para hindi makaramdam. She still trusts her gut feeling, and there is a small voice telling her that he is not her husband. And Hector is just using her because she lost her memories. But she couldn't be angry at him because he is important for her. At kung magpapakatotoo lamang si Alexia, mas masasabi niya pang si Hector ang itinuturing niyang asawa. Sa halos 2 taon niyang kasama ito, sa piling ng lalaki, nakaramdam siya ng kapayapaan. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit alam niyang may nararamdaman sa kanya si Hector pero itinutulak siya sa iba. Sinasabi nito sa kanya na kailangan niyang kunin ang pwesto na para sa kanya, ang posisyon na kinuha raw ng kapatid niyang si Ira. Ninakaw raw nito ang lahat para sa kanya at pinakulong pa siya kaya't naghirap ng sobra. Alexia couldn't understand his words, but she did not dare to question Hector. Takot siyang makita na galit ito, kaya sinang-ayunan na lang siya ang mga sinasabi nito. Kaya nung sabihin nito na kailangan nilang gumanti sa mga taong nagkasala sa kanila, hindi man gusto wala siyang nagawa kung hindi hayaan to. Kinuha ni Alexia ang pellet fish food na nasa tabi, sinaboy sa ibabaw ng tubig. Nagsilanguyan naman ng mga isda at mabilis kinain ang mga pagkain. Napangiti si Alexia habang nakamasid sa mga alagang isda. Napupitlag siya na may naramdaman siyang paglapat ng kung ano sa likod niya. Isang overcoat ang nakapatong sa magkabilang balikat niya. Lumingon siya at nasa likod niya si Hector. It's close to evening. You might catch a cold. Hailey, Alexia? Ngumawi si Alexia sa narinig. She hates it when he addresses her with her full name. Mas gusto niya kung si Alexia ang itatawag nito sa kanya. Nandito lang naman ako eh. Why are you here? Tapos ka na sa mga ginagawa mo? Smirk escaped from Hector's lips. Well, yes. Malapit nang matapos ang mga plano ko. They will suffer from our hands, Alexia. Do you like it? Makakaganti rin tayo sa kanila. We will trample them with our feet. I will make sure of that. Ngumawi si Alexia. Ayaw niya ng mga naririnig kay Hector. Sinabi nga niya, kontento na siya sa buhay ngayon at ayaw niya ng magulo yun. Pero ibang nais ng kaharap niya. Gusto ni Hector na makaganti sa kapatid nito dahil niloko raw to ng kapatid. His beloved brother plotted for his death and Hector won't let it pass. She kind of understands his reason but she doesn't like his actions. Maayos naman ang buhay nila kaya bakit nilang hayaan ang kapatid nito? Mas gusto ni Alexia na magtago at mamuhay ng tahimik, malayo sa gulo. Hindi ba pwedeng mamuhay na lang tayo, Hector, na tayo lang dalawa? Hindi ko gusto na bumalik sa mundong sinasabi mo. Masaya ako sa piling mo. Sinapo ni Hector ang mukha ni Alexia na ikinalunok niya. Napatitig siya sa itimang mga mata ni Hector na nababakasan ng lamig. Alexia, I made a promise to you that I will make them pay for hurting you. Pagkatapos natin makaganti sa kanila, mamumuhay na tayo ng tahimik. You will listen to me, right? Napipilitang tumango si Alexia kahit nasa loob-loob niya. Ayaw niya ng mga ginagawa ni Hector dahil baka mapahamak to. At iyon ang ayaw niyang makita. Did you inform them that I'm already here in the Philippines? Ani Hector sa taong kausap sa kabilang linya. Yes, sir. Panahim kong nilabas ang report na narito ka na sa Pilipinas. Huling balita ko, pauwi na muli sila dito para hanapin ka. That's good to know. You did a great job. May ibinilin pa si Hector sa kausap bago niya pinatay ang tawag. Nang maasikaso ng lahat, pasipol-sipol siya na lumabas ng study room. Malapit na niyang makuha ang gusto. Yung pangarap niyang pagganti kay Darius ay maisa sa katuparan na rin sa wakas. Wala sana sila sa ganitong sitwasyon ngayon kung di lang to nagtraidor sa kanya. He was willing to put his life on line for his brother, but what did he get in return? His betrayal. Para lang makuha ang posisyon nito bilang pinuno ng RLS. Pinilit itong paniwalain ng ama nila na may tangkasya sa buhay nila, kay Hector at sa ama niya. Yes, he really wants to kill that old bastard for ruining many lives and is just beating his time. But never in his life did he think if killing Darius. Kung dapat may makaintindi sa kanya sa paghiganti ay si Darius, hindi ba?
Nakaranas din to ng pang-aabuso sa ama nila, lalo na ang mga tao sa paligid nito, kaya inaasahan niya na tutupad to sa mga pangako nila sa isa't isa. Ang sirain ng RLS. Pero siguro nasilaw to sa kapangyarihan at lumabas din ang tunay na kulay. Darius is after the power, and Darius sees him as a stumbling block on his way to victory. That is why he accused Hector of trying to kill them. Nawala tuloy ang tiwala mula sa ama na matagal niyang pinagplanuhang kunin. Ang magandang planong meron si Hector, unti-unti, kunin ang loob ng lalaking yon, at kapag buo ng tiwala nito, sa kanya to unti-unting pagpaplanuhan na patayin. Sa utak ni Hector, oras makitil niya ang buhay ng kanilang ama, sisirain nila ni Darius ang RLS dahil matagal nang dapat gumuho iyon. Hindi rin nararapat mabuhay pa ang lalaking yon kasama ng mga kasama nito sa RLS dahil sa dami ng buhay na sinira nila. Maayos na sana ang ganong plano, ngunit ginulo ni Darius ang lahat kaya ngayon gaganti siya rito. Ipapakita niyang hindi siya dapat niloko ni Darius. At oras makaganti siya, isusunod naman niya ang RLS. Lahat-lahat ng miyembro ng organisasyon na yon. If he's going down to Darius, he will take them all down with him. Mabilis na nagplano makauwi sila Ira sa Pilipinas dahil ayon sa balitang dumating kay Darius talagang nakikipagtulungan nga ang kapatid nito sa RLS para mabuong muli ang samahang yon. Ang ina ni Dark na si Agent Terra, dahil natuklasan na buhay pa pala ito, nakakuha ng summon mula sa HQ. Dahil doon kasabay nila tong kasama pabalik ng Pilipinas. Ayaw nitong sumama dahil wala raw tong babalikan pa sa Pilipinas, kaya nang marinig yun ni Dark, nagalit to sa ina. Sinabi ni Dark, paano naman ng ama nito na nasaktan ng ina nito? Sa kagustuhan makuhang loob ng anak, sumama na sa kanila si Agent Terra at ngayon nga, dumiretso sila sa HQ para mag-report. Lalo na si Agent Terra dahil kailangan itong magsabi ng lahat ng nalalaman nito. Sasabihin mo ba sa papa mo na buhay ang mama mo? Tanong ni Ira sa katabing si Dark. Lulan sila ng sasakyan gamit ng HQ. Doon sila tutungo bago umuwi sa kama kani-kanilang bahay. Dahil nagkaayos na sila ni Dark, pumayag na rin sa wakas si Don Constantine na maiuwi na siya ni Dark sa bahay nito kasama ng anak nila na si Arcos. Dark put his head on her shoulder and let out a sigh. Am I a bad son if I want her to earn my trust first before I let Papa know about her? Pero naiisip ko si Papa, Ira. Even though he did not voice it out, I know he's longing for her and he will definitely be happy if he knows that his wife is alive. Sinuklay-suklay niya ang buhok ni Dark kaya napapikit ito at dinama ang ginagawa niya. Then, do what you think is right. Kahit ano pa yan, Dark, susuportahan kita. Dark didn't answer Ira and instead encircled his arm around her and pulled her closer. Are you telling me that your mother is still alive? Anak, totoo bang sinasabi mo? Dahan-dahan naglakad si Kalisto patungo sa direksyon ng anak at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Dark. Kita ni Dark ang namuong luha sa magkabilang mata ng ama at nahabag siya dito. He did not want to tell him the truth but he also doesn't want to keep something from his father about his mother. In the end, he made the decision to tell him that his mother is alive. Aren't you mad that she is alive but did not bother to show herself to you, pa? Umiling si Kalisto. Matagal kong hiniling makasamang mama ko, kahit alam kong imposible yon, kaya hindi ko makapa ang galit sa puso ko, anak. I pray for this, Dark. Bumalik siya at yun ang mahalaga sa akin. Because of this, Dark brought his mother to his father. Pinanood niya ang dalawa na magyakapan at nakita niya naman na mukhang magiging maayos ang dalawa kaya unti-unti siyang umalis. Paglabas niya ng pinto, nakita niya si Ira na naghihintay sa kanya. Lumapit to sa kanya at pinagsalikop ang mga kamay nilang dalawa. Now, your mother can protect your father, Dark. Mahinang ngumiti si Dark sa sinabi ni Ira dahil yon ang nabuo niyang plano. He may feel hate towards his mother right now, but he couldn't deny that she can protect his father if something happened. Now that RLS is in the shadows and they're in the open, clueless for their sinister plans, they need to make some countermeasures. Matutuon din ang atensyon niya sa HQ tulad ni Ira, kaya ngayon pa lang inaayos na nila ang lahat.
Gusto ko nang matapos ang lahat, Dark. Kaya't sana mahuli ng lahat ng miyembro ng RLS. Yon ang madalas kong dasal. He nodded his head. That is also his wish. Ang matapos ang lahat dahil gustong-gusto na nga niyang maituloy ang naudlot na kasal nila ni Ira. But before that, RLS must vanish first. Unbeknownst to Ira and the others, someone is watching their very move and he's ecstatic to see that everything falls according to his plan. Konti na lang, magtatagumpay na siya sa lahat ng mga planong ginawa niya. HQ, Legazpi clan, Alejandro clan, and lastly the traitors of the Fontanilla clan. He will make sure to make them suffer and be destroyed for what they did to the organization. Dark's family was surprised to know about his mother's situation, pero hindi ito makwestiyon ng lolo at iba pang kamag-anak nila Dark dahil nakaharang agad si Callisto. Dark, on the other hand, makes up for the time he was away from the company. Marami ang naiwang trabaho kaya bumalik muna to sa kumpanya habang sila Ira busy pa rin maghanap ng traces ng RLS. Katulong nila ang ina ni Dark dahil mukhang marami din tong alam. Doon nila nalaman na may koneksyon pala ang ama ni Leila, ang asawa ni Zoran sa RLS at isa sa mataas ang posisyon doon. Zoran was Darius ping them to look for his father-in-law and his family since he took them away. Kahit si Leila na anak nito ay inilayo at tinago, kaya gano'n na lang ang paghahanap ni Zoran sa asawa. Siguro naramdaman ng father-in-law ni Zoran na matutuklasan na ang lihim nito, kaya agad tong nagtago. Sa huling balita nila mula kay Zoran, sa Russia to nagpunta kasama ng asawa at ang anak na si Leila. Pero dahil isa ang Russia sa bansang mataas ang security, nahihirapan silang makagalaw doon at hanapin ng maayos ang pamilya ni Leila. Si Hector din hinahanap ng HQ, katulong ng FBI, dahil malaking banta ang pagiging malaya nito. Pero nakiusap si Darius na oras mahuli ang kapatid nito, huwag sana nilang patayin kung hindi ikulong na lang daw. Pinag-iisipan pa ng mga otoridad kung papayag ba sila sa pakiusap ni Darius. Ang importante, makita muna ang mga miyembro ng RLS na nakatakas sa kamay nila. May nakarating na balita sa kanila tungkol sa RLS at balak nilang kumpirmahin kung may ilang miyembro ba talagang naririto sa bansa sa Pilipinas dahil ang ilan daw ay nasa bansang Europe at ibang parte pa ng Asia. Nag-aayos na si Ira ng mga gagamiting gadgets. Ang ilan nga doon galing pa kay Lavender dahil mahilig gumawa ng kung ano-ano ang pamangkin niya na suportado naman ng HQ dahil nagagamit ng agents ang mga likha nito. Miniature cameras nang nilalagay ni Ira sa bag nang tumunog ang cellphone niya. Sinugot niya yon at ni-loudspeaker para makakilo siya habang may ginagawa. Ira, I will really get so busy so I don't know if I can come home. Natigil si Ira sa ginagawa at napalingon sa cellphone. May problema ba, Dark? Matagal bago nakapagsalita si Dark. There is a problem with the corporation again. The OGC is under investigation as the authorities found prohibited goods with the shipment, so the shipments and entire operations were now put into a halt. Dustin is the one who was responsible for that since he is the one handling the company under that and tried to remedy the situation but now he lost track of him. Napabuga ng hangin si Ira dahil kinabahan siya sa narinig. Anong nangyari kay Dustin? I think RLS is behind this. Maybe they got news that I am part of HQ. Hindi malabong kilala rin nila tayo, lalo't member nila si Amelia. Napahugot ng hininga si Ira dahil tingin niya tama ang naiisip ni Dark. Maybe RLS is behind this. Umuwi kaagad si Marga mula sa ibang bansa nung nalaman na nawawala si Dustin. Nagulat si Ira nung makitang medyo may kalakihan itong tiyan. Hindi tumuloy si Ira sa misyon at ipinasa kay Nira ang trabaho para sa kanya. Kaya narito siya ngayon sa bahay nila ni Dark para maghintay ng balita tungkol kay Dustin. May lead na ba tungkol sa pagkawala ni Dustin? Tanong ni Marga. Pinapasok naman ni Ira si Marga para hindi to matagal na tumayo sa pinto dahil buntis ito. Mukhang nag-aalala talaga si Marga kay Dustin dahil mukhang galing pa to sa airport dahil may maleta pang nasa likod nito. Si Wayne, nasabi na ba niya kung may lead kung nasan si Dustin? He's been missing for a week now. Kumuha si Ira ng tubig sa fridge at iniabot kay Marga para mapakalma ito.
Hindi pwedeng maging agitated ang isang buntis at baka kung ano pang mangyari sa baby na dinadala nito. Nung nakausap ko si Dark kanina, hinahanap pa rin daw nila si Dustin. Hindi ko alam kung may lead na ba. Gusto mo ba tawagan ko si Dark ngayon para humingi ng updates tungkol kay Dustin? Agad na tumango si Marga. Yes, please. I don't know what's happening. Maayos pa kami nag-uusap last month and then I lost contact with him. Nung una akala ko nagtatampo siya sa akin. Then I found out he's been with problems about the company that made him busy. The next thing I knew, he's missing. Na hindi ko man lang nasasabi pa sa kanya ang tungkol sa baby namin. Nalaki ang mga mata ni Ira sa narinig. Ngunit umakto siyang parang walang maling impormasyon. Kapag nakausap niya talaga si Dark, sasabihin niya ang nalalaman dito. What if something bad happened to him? What will I do? Siguro dahil buntis, heightened ang emosyon ni Marga kaya bigla na lamang tong umiyak. Napamulagat si Ira, agad na naghanap ng tissue para ialok kay Marga. Tahimik niyang inilapag ang tissue box sa harapan ni Marga at kinuha naman yon ni Marga. Nagpuna si Marga ng luha at hindi alam ni Ira kung paano to kakausapin. Kaya ang ginawa niya, kinuha ang cellphone na nasa center table at balak niyang tawagan si Dark para sa panibagong update. Alam niya kasi na tumulong din ang HQ sa paghahanap dahil sa tingin nila may koneksyon ang pagkawala ni Dustin sa RLS. Ngunit di na pala niya dapat tawagan si Dark dahil nag-flash na agad ang incoming call ni Dark sa kanya. We already found Dustin, wife? Agad niyang sinulyapan si Marga, ngunit di niya muna sinabi ang nalaman kay Dark. Okay lang ba ang lahat? It's not good. Dustin's been unconscious when we found him. Malala ang bubog na tinamo niya at comatose siya ngayon. Sa narinig, napasulyap siyang muli kay Marga na mukhang naghihintay ng balita sa kanya ngayon. Kita niyang pag-asa sa mukha nito at napakagat siya sa pang-ibabang labi. Paano niya sasabihin kay Marga ang lagay ni Dustin?